Hello! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito yung tatalakayan ko ngayon, mostly dalawang vlogger ngayon na nangyayari sa social media na mugshot, isang international at isang local. Ang kanina tinalakay ko ay tungkol kay Ronnie Suan aka Boy Tapang, dahil ang kaso naman niya ay isang Violence Against Women and Children Act, Bausi, ang kanyang asawa. At nito naman, ang kaso naman nitong sing kupal na si Vitaly Sorobetsky, isang Russian-American, at ang kanyang violation is under unjustifiably in violation of operations order number SBM 2014-048 in the relation to Commonwealth Act of 613 as amended. Unjustification to at tsaka alarming scandal, mga ka-plastic, ang pwedeng ikasuhan dito sa kumag na Russian vlogger na ka. Alam mo kasi, mga ka-plastic, kung mapapansin niyo yung itsura ni Russian vlogger na si Vitaly, nung pinicturan siya, dapat hindi ganyan na itsura. Naka-straight yung muka, hindi po yan na parang nakaganon. Nakala mo hip-hop, parang iniinsulto ang mga Pilipino na kayang-kaya niya naman magpayansa. Yan yung ibig niya sabihin. So, na totally F-up siya, pero kaya naman niyang makalabas ng kulungan kasi nga ma-influencer siya. Marami siyang pera at minura-mura lang tayo mga Pilipino. Baga parang gusto kong sisihin si Doc Adams sa nangyayari, mga ka-plastic eh. Alam mo kung bakit? Simula nung inapi-api tayo ng mga vlogger na foreigner dito sa kanilang content, at kung ano ng mga pinagsasasabi sa atin, sinisiraan ng mga local vlogger, at yan, naglalakas loob na rin yung mga ibang nationalist vlogger, foreigner, na bastos-bastosin lang tayo, na gumagawa sila ng mga content, na tuwan-tuwa sila na minumura-mura tayo. Diba? Sa itsura pa lang niya parang hindi siya nakokonsensya, hindi siya nagsisisi sa ginagawa niya Wala siyang repent, mga ka-plastic. Sa tingnan mo yung muka, parang nangaasar, no? Bagamat foreigner, hindi natin magawang sawatain, hindi natin gawang makastigo. Diba, mga ka-plastic? So ayoko na lang i-play yung video na ginawa niya dahil against to sa community guidelines, dahil nagmura siya at nangharas siya ng mga tao doon sa video. So panoorin na lang natin yung balita mula sa TV Patrol, mga ka-plastic. So ito, panoorin natin. Naka-livestream ang 33 anyos na Russian-American vlogger na ito sa isang mall sa Taguig City Lunes ng umaga. Pero nag-iba ang takbo ng kanyang content nang agawin ng vlogger ang sombrero ng isang security guard sabay karipas ng takbo. Sinuot niya pa ito bago binalik sa guard. Kita rin sa video ang tila paghawak ng vlogger sa baril ng isa pang security guard at hinalikan niya pa ito. Pinilit rin ng vlogger na kunan ng video ang isa pang security guard na umaawat sa kanya habang kanyang inaasar. Kahit sabihin nating pabiro lang po yun or part ng kanyang pagbablog, wala po siya sa katinuan or hindi po yun yung tama dapat na actuations. Pero pag Pinoy pag local vlogger lang na kagaya namin na Pilipino, nakakaya niyong kastiguhin, gulpihin at arestuhin ng walang habas. Samantala yung foreigner, wala kayong magawa, takot na takot kayong arestuhin. Nakikita nyo na binabastos na yung mga gwardiya sa mall, sa isang establishmento.
na kinukuha yung baril? What if kung biglang magbiro yung Russian vlogger at yung baril na kinuha niya biglang tinutok sa gwardya? So ano na lang magagawa ninyo? Diba? Di nyo naisip yun? Yung ginawa niya? Pati yung pagkuha ng sombrero ng walang permiso at sinuot niya at nang asar pa siya. Diba? Hirap na hirap kayong sitay ng foreigner, pero pag local vlogger ang gumawa, kung makasita kayo parang gusto nyo ng bugbugin, diba? Diba? Unfair na pag foreigner wala kayong palag dahil baka natatakot kayo na baka balikan kayo, or else baka ibalita sa mga kababayan niya doon sa Russia na ganito ang mga ugali ng mga Pilipino. Babalik na rin tayo kahit na may ebidensya naman at nag-livestream siya sa mismong page, sa kanyang channel, na tinatarantado tayo ng lalaking yan. Sobrang kawawa na ang Pilipinas. Bukod sa nuknukan na ng korupsyon, inaapi-api na lang tayo ng mga banyaga sa sarili nating lupain, mga kaplastik. So nakakalungkot. Isang matinong tao. Sa isa pang bahagi ng video, binitbit naman ng vlogger ang industrial fan ng isang restaurant at dinala ito sa hotel na kanyang tinutuluyan. Kita rin sa live stream ang pagharang ng vlogger sa isang naglalakad na babae kung saan niloko niyang nanakawan at sa kanya pinagmumura. I'm gonna rob you if you keep walking away. I want to give you money. No? Okay. Okay, because you got a COVID mask, you liberal. Dumulog sa... Diba? Lupit, no? Nananahimik yung tao, naglalakad, tapos biglang sasabihin niya, hold up to. Tapos bibigyan daw ng pera, tapos biglang sasabihin, hindi na kailangan kasi liberated. Ginanyan-ganyan lang tayo. Dapat ipa-deport yan at maging persona ng grata na siya dito sa Pilipinas, mga kaplastik. Hindi na siya dapat makabalik dito. Pati yung mga nagpipilming sa kanya, i-persona ng grata na rin niya. Diba? Babalik pa yan, maglalaylo lang ng konti, gagawa na naman ng kalokohan yan. Diba? Kawawa ang Pilipinas, inaapi na lang ng mga banyaga. No? Pulis siya ang 4 na security guard at ang manager ng restaurant para magsampa ng reklamo sa dayuhan. Yung guard natin na 2, nag-file po sila for unjust vexation in relation to Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. And then yung isa naman po, nag-file po siya ng theft and unjust vexation. Yung isa attempted theft at yung isa po theft naman. Iniimbestigahan na rin ng PNP Anti-Cybercrime Group ang insidente at makikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Yan mo napapayag ninyong gamitin yung motor? Nakita nyo sa video, mga kaplastik? Samantala pag local vlogger ang gumawa niyan, nagagawa ninyong batutain. Takot na takot kayo sa Russian vlogger na yan. Na kung tutusin, kayang-kaya niyong padapain yan. Diba? Think about it na dapat kung ano yung ginagawa ninyo sa mga kababayan natin na pasaway, dapat ganyan din ang gawin nyo sa taong yan. Pinabayaan nyo lang. So lalong nagmukhang mong mahirap na magsalita kasi bawal sa Facebook to eh. Diba? Baga, ay nako. Magiging responsable po tayo sa mga content na ginagawa po natin. Siguraduhin po natin tama ito, makabuluhan at hindi po mapanira ang mga nilalaman or content ng mga videos na ginagawa po natin. Alam mo, hindi po niya maintindihan yan, Tagalog po yan. Sabihin mo yan sa vlogger ng Russian at hindi sa amin para sinisisi niyo sa mga content creator na Pinoy. Yung mga ginagawa ng Russian vlogger na yan. Mali-mali rin ang opinion ng polis na to eh. Ayan mo, ito opinion niya.
opinion ni Wallen May Diaz Arancillo. Excuse me po hindi po Pinoy po yung naaresto ninyo. Isang foreigner po. Isang foreigner vlogger po yan. Bakit karang ang lumalabas sinisisi nyo sa mga content creator na local? Huwag namang ganun. Diba? Sa kanya mo iparating yung mensahe mo at sa mga kababayan niyang Rasyano na kinukups tayo dito. Duwag kayo, no? Sinabi ng tagapagsalita ng Bureau of Immigration na inaasahan ang mga banyagang bisitang magpakita ng mabuting asal habang nasa Pilipinas at sumunod sa mga batas na ipinatutupad sa bansa. Hinimok rin ng pulisya ang iba pang nabiktima ng vlogger na magsampa ng reklamo. Sinikap ng ABS-CBN News Team na kunan ng pahayag ang pamunuan ng mall at ng restaurant kung saan nang abala ang banyagang vlogger. Pero hindi sila nagbigay ng komento. Nagpadala na rin ng mensahe ang ABS-CBN News Team sa naturang vlogger para sa kanyang panig, pero wala pa siyang tugon dito. Jesse Cruza, ABS-CBN News. Alam mo, ang conclusion dito mga kaplastic ay kapag may mga ganyang klaseng vlogger, even na Pinoy man yan o foreigner, maging pantay tayo sa disciplinary action. Wag naman na pagdating sa mga kagaya ni Vitali, parang hindi nyo makayang pigilan na kung tutusin, kayang-kaya niyong kuyugin yan. Diba? Meron kayong batuta, meron kayong baril. Diba? May point of view naman kayo para pigilan siya. Pwede nyo naman pusasan on the spot. Diba? Kitang-kita naman yung pambubuisit niya sa mga residente dyan. Sa mall. Kung paano siya mga agrabyado. Sana naman kung ano yung ginagawa ninyo sa mga local vlogger, ganun din ang gawin ninyo. Huwag naman puro sa mga Pinoy ninyo isinisisi. Diba? Ang pangit kasi yung pagkakasabi ng isang pulis na parang sinisisi niya yung mga local vlogger. Nagme-mensahe ka nga pero sa mga local vlogger lang naman yung yung mensahe na yun, pero hindi para sa mga Russian. Diba? Kasalanan to ni Doc Adam, mga kaplastik Diyan nagsimulan lahat Kaya tayo inaapi-api ng mga foreigner na yan dahil nakikita siguro yung mga content niya na dinadown niya yung mga kinikriticize niya yung mga Pilipino rito. At the same time yan, sinisigundaan na tayo ng mga ibang lahi na tinataran ng ibang lahi. So ang dapat nating gawin sa mga ganyang instances na mangyayari, even na mga Pinoy man yan o foreigner, gawan ninyo ng paraan, wag kayong magpangamba. Gawin nyo yung sa palagay ninyo ang tama. Huwag kayong matakot na mapailan ng kayo ng kaso ng mga vlogger na yan dahil alam naman nilang mali ginagawa nila Diba? Alam mo yun, nakabungis-ngis nga sila sa mugshot Ibig sabihin, nakakaya niya yung sitwasyon. Makakalaya rin naman siya. Ang magandang solusyon na lang doon mga kaplastik, i-report nyo sa kanilang country para doon siya ikulong at the same time, i-persona non grata ninyo sa Pilipinas yung mga taong yan. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid Commentary Video ng Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.